Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Kuya Greg. Purihin natin mahal na Jesus. Hallelujah. Tayo po sana pang manalangin sa ating mahal na Jesus. Hallelujah. Dakilat na pagpalala aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal na Jesus, sa pangalangin na aming mahal evangelista, Wildy Almeida, ang iyong binanal at uling propeta sa ministeryong ito. Pagpalain mo po ang iyong banal na salita ng buhay sa ganang akin, wala po kong magagawa, tanging isa lamang po kong maasa. Patuloy mong busan ang aming pangunawa at kisipan, malapunuhan. Patuloy mong paunawa sa bawat sa amin kung gaano kahalaga ang aming ginagawang paglilingkod na ito. Pinakamamalag pa Jesus, pagpalain mo kaming lahat, alisin mo pong mga adlang mga sagabal. Ngayon mo sa pibil po, Jesus, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Everybody should praise the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Tayo po muna ay makaupo sa ating mga minamahal na mga kapatiran. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdadakil at paparangal, aking ipinapabot sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ganoon din po ang ating dobling pagbati at paggalang sa ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating mahal evangelista, Wildy Almeida, ang huling propeta ng Diyos, at ganoon din po sa ating mahal na assistant pastor, sa ating mahal na pastora, Linus Almeida, sa kanyang mga pagtuturo at pag-aaral. Hallelujah para sa bawat sa amin, sa atin, mga minamahal, na tayo po ay naturuan ng lubos, mga minamahal, sa aming mga manggagawa, at yung aming napakinggan na pangangaral po nila, mga minamahal, ay ipinapangaral din po natin sa ating mga minamahal na mga kapatiran. Lahat magsabi ng praise the Lord. At binabati ko rin po ang lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran. At ganoon din po pala sa mga beloved children po ng ating mahal na pastor, sa buong pamilya na po ng ating mahal na pastor, sa lahat ng ating mga kapwa manggagawa. Praise the Lord, dito sa dako ng Natividad. Hallelujah, purihin ating mahal na Jesus sa lahat po ng ating mga may init at matatapat na anak ng ating mahal na Jesus. Magandang hapon sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Kaya nga po, mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Jesus. Hallelujah. Dahil nariyan po sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, napatunayan po natin na kailanman at kahit kailan, hindi po pinababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Amen. Napatunayan po natin, mga minamahal, umulan, umaraw, rain or shine. Amen. Bumagyo, lumindol, ang mga anak ng Diyos, hindi pa rin tumitigil sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil alam po natin, mga minamahal, itong ating ginagawa ay hindi nawawala ng kabuluhan sa Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, sa ating mapag-aaralan sa mga oras na ito, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa mga may Biblia po. Hallelujah! Basahin po natin at isulat po ninyo sa inyong mga papel gamit ang inyong lapis o ballpen, mga minamahal ating mga pag-aaralan. Praise the Lord! Sa mga oras na ito, dito po tayo sa mga awit. Kabanatang 13, ang talata po ay 5 hanggang 6, mga kapatid. He hath dealt bountifully with me. Ginawan niya ako ng sagana. Ating basahin. At ihanda na lang ang mga awit, kabanatang 18, ang talata po ay 30 hanggang 32. Sinabi po rito, mga kapatid, sa mga awit, kabanatang 13, talatang 5 hanggang 6, ngunit ako'y tumiwala sa iyong kagandaang loob. Magagalak ang aking puso sa iyong pagliligtas. Ako'y aawit sa Panginoon, sabagat ginawan niya ako ng sagana. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sa ating paglilingkod sa ating mahal na Jesus, mga minamahal, wala pa man tayo sa libutang ito, magiging mga naunang mga propeta ng Diyos. Hanggang ngayon sa panahon natin, narito ang huling propeta ng ating mahal na Jesus, ang ating mahal na evangelista, Wildy Almeida. Wala pa man tayo noon, mga minamahal. Matagal na pong naisulat sa banal na kasulatan ang salita ng ating dakilang Diyos na ang kanyang pangako doon sa mga tao maglilingkod sa kanya, totoo, sasagana ang buhay.
Hindi lang po sasagana, mga minamahal, kundi pagpapalaing lubos ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya alam natin na ang pangako ng mahal na Panginoon ay mayroong langit. Ayan ang patutunguhan ng mga nanglilingkod sa Diyos, ng mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At mayroon namang inilaan ng Diyos. Yung mga tao po na napapahamak, ayaw lumapit sa ating mahal na Panginoon, sila po mga minamahal, yung itinakda ng Diyos sa kamatayan, patungong apoy ng impyerno. At mayroon naman nagsasabi na ito po ay wala sa Biblia. Ang kanilang pinapangaral, pag namatay daw ang tao, ang patutunguhan ay purgatorio. Amen? Kaya sa Biblia, wala kang mabasang purgatorio. Sabi ng ating mahal na pastor, mahal na Evangelista Willis Almeida, our beloved parents in the Lord, sabi niya mga minamahal, yung purgatory, mga minamahal, ay alam po mismo yung impyerno. Ay ang patutunguhan ng mga taong ayaw maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, tignan niyo po mga kapatid, pinatutunayan ng banal na kasulatan, ngunit ako'y tumiwala sa iyong kagandahang loob. Ang ating tanong ngayon, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Jesus, bakit po tayo nagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos? Amen? Mga kagagalak ang aking puso sa iyong pagliligtas. Bakit magagalak ang ating puso sa pagliligtas ng ating mahal na Panginoon? At sinabi ng Biblia, ako'y aawit sa Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Bakit tayo aawit sa mahal na Panginoon? Mayroong tatlong katanungan. Bakit ba tayo nandito ngayon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade? Una, bakit tayo nagtitiwala sa mahal na Panginoon? Bakit nagagalak ang ating puso, mga minamahal, sa pagliligtas ng ating mahal na Panginoon? At bakit tayo umaawit? Amen! Bakit tayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade? Sabi ng iba, nay, kaslagbagtit na ngayon. Parang baliw na yung mga yan Umuulan, nagkakatipon pa rin sila. Ay, hindi pa kayo nanonood sa inyong telebisyon, sa inyong tahanan. Hindi pa kayo nakikinig sa inyong mga radyo. Hindi pa kayo nagbabasa ng dyaryo. Hindi nyo ba alam, may mga bagyo ngayon? Pero sabi ng Biblia, dahil ikaw ay ginawa ng sagana ng ating mahal na Panginoon, kaya ikaw ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Marami mga kababayan nagtatanong. Nakikita nila yung ating mga kapwa manggagawa, yung ating sasakyan, susunduin yung ating mga kapwa mananampalataya, yung mga kapatiran. Nagtatanong sila, bakit kayo nandiyan sa gawain ng Jesus Miracle Crusade? Bakit kayong mga kapatiran, kahit umuulan, mababasa kayo dyan? Baka pag naulanan pa kayo, magkasakit kayo. Dahil uso ngayon yung sakit na dengue. Nabalitaan nyo ba yun, mga kabalit? Amen? Uso daw ngayon yung sakit na dengue. Wala pang 3 araw, tataningan ang buhay mo, sasabihin, malala na yan, kagat ng lamok. Dengue. Kaya kapag ikaw nagilingkod sa ating mahal na Panginoon, sorry mga kapatid, hindi pala 3 araw, wala pang 1 araw, wala pang 24 hours, mga minamahal, pwede nang mamatay ang tao pag siya'y kinagat ng dengue. Pero marami pong mga kapatid sa gawain ng Jesus Miracle Crusade nagpapatotoo. Sabi nila, kinagat sila ng dengue sa prayer lang ng man of God, mga kapatid ko, hindi po sila napahamak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nagpapatotoo mga kapatiran. Bakit? Sa panahon ngayon, tag-ulan, talagang uso yan Yung mga kagat-kagat na lamok. At ngayon nga mga kapatid, yung mga magsasaka, tuwang-tuwa sila dahil umulan. Pero doon sa parte ng Mindanao, napabalita mga minamahal, na yung mga uod, ito po yung tinatawag na army worm. Hallelujah. Akala ko tao lang yung pwedeng sundalo Pati pala yung mga langgam, tinatawag na army worm. Mga sundalong uod. Ang gagawin nila, kakainin nila yung mga pananim na palay. Kaya mga kapatid ko, isipin niyo po, kung wala ang Diyos na nagpoproteksyon sa tao, saan po kayo ang patutunguhan ng tao? Pero salamat sa mahal na Panginoon sa gawain ng Jesus Miracle, tayo po ay protektado ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng praise the Lord, kung yung mga tao
taong nasa sanlibutan, tanungin naman natin kaya sila. Bakit kayo nagtitiwala dyan sa inyong reliyon, sekta at denominasyon? Bakit kayo nagagalak dyan sa inyong kinagistang pananampalataya na sinasabi ninyo, simula pa lang nung kayo ay bata pa lang, bininyagan, kinumpilan sa simbahan, habang sa kayo ay lumalaki. Hallelujah! Nag-aral ang mga bata ng elementary, bago yan, nag-kinder muna, tapos nag-elementary na, nakagraduate, nag-high school, habang lumalaki ang bata, mga minamahal, makapag-graduate ng high school, makapag-kuleyo, makapagtapos ng pag-aaral, lariyan naman, matutulungan naman ng mga anak, yung kanilang mga mahal na mga magulang. Pero ang tanong, mga minamahal, paano ang kaligtasan ng tao? Tanungin nyo ngayon, yung mga nag-aaral sa high school, yung mga nag-aaral sa kuleyo, alam ba nila ang kaligtasan? Ang alam na nila, ang alam ng nila, meron silang kinamulatang reliyon, sekta at denominasyon na doon sumandal ang tao, parang pader, na kapag mayroong bagyo, sila isasandal doon, mga minamahal, pero hindi nila alam, pag dumating na po, yung matinding galit ng ating mahal na Panginoon, yung kanilang pader na sinasandalan, ito po ay magigiba, ngunit sa gawain ng Jesus Mercy, marami dito, mga bata pa lang habang lumalaki, natuturuan ng tamang proseso ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, at magsabi ng praise the Lord. Sa ating inigisang pananampalataya, ang bata, dasalan, kumpilan, no? Ipinasok sa simbahan, bata. Tapos, dumating ang birthday. Naroon, ipapasok ko naman sa simbahan. Bibinyagan na naman, dadasalan na naman. Hanggang sa ang tao, tumanda na, mga minamahal, ipapasok na naman sa simbahan dahil dumating na sa kanya ang kamatayan. Wiwisik-wisikan, sasabihin ng pari, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, walang katiyakan sa reliyon. Amen! Walang katiyakan sa sekta denominasyon na merong kaligtasan. Pero sa gawain ng Jesus Mercy, matutunan mo lang sambahin ang ating malapang meron kang katiyakan. Ikaw yung maliligtas, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Oh, kaya yung iba, bakit sila umaawit? Ang iba, marinig mo, umaga pa lang, di mo ba alam dahil sa'yo, ako'y di makatulog. Kinakati nila yung pusong bato. Umaga-umaga pa lang, hanggang gabi, nariyan sa video, kibar. Pero sa gawain ng Jesus Mercy, ang ating malapang Jesus, ang kanyang puso ay hindi bato. Ang kanyang puso ay totoo, umiibig sa tao para wag mapahamak, magmana ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Maraming umawit. Sabi nila, alam din namin magsimba. Alam din namin maniwala, magtiwala sa Diyos. Natutuwa rin kami sa kanyang pagliligtas. Pero ang totoo, mga minamahal, hindi po nila nalalaman ang katotohanan, kundi ang nakakaalam lang ng katotohanan, ng tamang paniniwala, na tamang pagsasaya, na tamang pagpupuri, pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon, kundi tayong mga Kristiyano na ginawa ng sagana, kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ng iba, oh, pinayaman sila ng tadhana. Yung iba, dahil doon sa tadhana, mga kapatid, sila po ay sumikat, nakilala sa sanlibutan. Pero tanungin mo sila, sa kanila kayang kasikatan, sa kanila kayang katanyagan, sa kanilang kayamanan kaya na pinagtitiwalaan, bagamat alam nila ayun daw ay sagana, pinagkaloob daw sa kanila ng Diyos. Pero mga minamahal, ang lahat na yan ay nababaliwala. Pero tignan niyo po, grabe nga dito eh. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. After 3 years, mga minamahal, nung pumunta ako dito, hindi pa ganito ang ating pinagdadausan ng ating Bible study. Pero salamat sa mahal na Panginoon, ito ang totoong sagana. Amen? Ito ang totoong pagpapala ng Diyos. Amen? Bakit? Ang puhunan dito ay pananalangin at pag-aayuno. Tamang pagtitiwala, tamang kagalakan na pagpupuri sa Diyos, tamang awit, hindi yung awiting makasanlibutan. Amen! Ang inawit natin dito ay papuring makalangit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya bakit ka nananatili sa gawain ng mahal na Panginoon? Bakit sinasabi mo, ako'y naniniwala sa Diyos. Mamatyak kina Apo Diyos. Sabi ng iba, naniniwala lang sa Diyos, sa nguso lang daw, wala sa puso.
Pero sa gawain ng Jesus Mercy, mula sa puso, mga mula sa ating nguso, sa ating bibig, pumapasok sa ating puso. Ibig sabihin, tayo, mga minamahal, yung mga totoong anak ng Diyos, gumaganap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga kapatid, hallelujah, minsan sa mga kapatiran, pinasagana ng ating mahal na Panginoon ang kanilang buhay. Ngunit, mga minamahal, ang iba po ay nakalimot. Akala kasi nila, yung sagana ng buhay dito sa sanlibutan, sapat na para sila ay maglingkod sa Diyos. Ang tinutukoy, yung kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kalutasan ng problema, mga minamahal, kapayapaan sa puso't isipan, akala ng iba, sapat na yun para sila ay titigil na maglingkod sa Diyos. Pero sa mga hindi tumitigil na naglilingkod sa ating malapang, dito pa lang sa lupa, pinasasagana ng Diyos ang buhay mo hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, tuloy-tuloy ang kasaganaan ng buhay, magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. At magsabi ng praise the Lord. Kaya mga kapatid, sa gawain ng mahal na Panginoon, napatunayan po natin na tayo po ay ginawan talaga ng sagana ng ating mahal na Panginoon. Amen? Napatunayan natin yan, ating basahin ito, beloved Tatay Marcelino, basahin natin magkasunod na talata. Mga awit, kabanatang 18, talata 30 hanggang 32. At mga kawikaan, kabanatang 30, ang talata ay 5 hanggang 6, mga kapatid, ating pong basahin. Dito sa awit, 8:30 hanggang 32. 18 po. 18:30 hanggang 32. Amen. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sandal. Amen. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag ng lahat ng nanganlong sa kanya. Sapagkat sino ang Diyos liban sa Panginoon? At sino ang malaking bato maliban sa ating Diyos? Ang Diyos na nagbibigkis sa akin ng kalakasan at nagpapasakdal sa aking lakad. Amen. Amen. Everybody should praise the Lord. Kaya mga kapatid, sabi ng Biblia, ginawan niya ako ng sagana. He hath dealt bountifully with me. Sino ang tinutukoy ng banal na kasulatan? Kung bakit ka nagagalak sa pagliligtas ng Diyos. At sinabi ng ating binasa kanina, kung bakit ka umaawit ng papuri sa ating mahal na Panginoon. At yung ating binasa kanina, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan na ikaw ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon kung bakit ikaw ay tumitiwala. Nagtitiwala sa kagandaang loob ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, sapagat ginawang kanya ng sagana, ang tinutukoy ng banal na kasulatan ay yung Diyos na buhay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi yung Diyos na patay. Mga kapatid ko, sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, yung gumawa sa atin ng mga saganang bagay, ang tinutukoy yung mga dakilang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Sabi ng banal na kasulatan, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng Biblia, tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Amen? Sabi ng Biblia, ang salita ng ating mahal na Panginoon ay subok. Siya'y kalasag sa lahat na nangangalong sa Kanya. Kaya naranasan natin, hallelujah, lahat po tayo ay naka-experience na simula nung tayo ay makakilala sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga natin, mula sa kahirapan ng ating buhay, hallelujah, pinagpala na tayo ng ating mahal na Panginoon. Mula sa karamdaman, pinagaling ng Diyos ang ating karamdaman. Mula, hallelujah, sa ating buhay na walang pagbabago, binago na tayo ng ating mahal na Panginoon. Maging yung ating buhay nung araw, hindi natin alam kung paano malulutas ang ating problema. Pero nung tayo ay naniwala at nagtiwala sa ating mahal na Panginoon, totoo ang ating pinaglilingkurang Diyos. Hindi na tayo pinagkulang. Amen? Hindi niya tayo pinabayaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya sabi ng Biblia, sino ang gaya ng ating mahal na Panginoon? Amen! Meron bang kagaya ang Diyos? Meron bang katulad ang ating mahal na Hesus? Sabi ng Biblia, sino ang Diyos liban sa Panginoon? At sino ang malaking bato maliban sa ating Diyos? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sa kahirapan ng buhay, itong sinasabi nating bagyo, katatapos ng bagyong Egay, pumasok na yung bagyong Falcon, ang ibang bahagi ng Metro Manila, hallelujah, sa iba't ibang lugar, mga minamahal na rin po, binaha po sila.
Pero tayo na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus sa panahon ng mga kabagabagan, sa panahon na kailangan natin ang ating mahal na Panginoon. Wala po tayong ibang sinasandalan dito. Wala po tayong ibang sinasandigan, kundi ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. At sabi ng Biblia, ang Diyos na nagbibigkis sa akin ng kalakasan at nagpapasakdal sa aking lakad. Kaya ang ating mahal na Panginoon, mismo ang Diyos, hindi ka na pababayaan, hindi ka na ahayaan na manghina. Amen? Hindi na ahayaan na manghina ang iyong spiritual, ang iyong kaluluwa na magutom, ang iyong kaluluwa na mauwaw. Kundi sabi ng banal na kasulatan, mismo ang Diyos, gagawa siya ng paraan para ikaw ay patuloy na makapaglingkod sa Kanya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ng banal na kasulatan, bigyan natin ito ng supporting verse, mga minamahal. Mga Kawikaan, Kabanatang 30, ang talata po ay 5 hanggang 6, mga minamahal, ating pong basahin. Dito sa Kawikaan 35:6, bawat salita ng Diyos ay subok, siya'y kalasag sa kanila na nagaganong sa Kanya. 6, huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita, baka Kanyang sawayin ka. Amen. Masunduan kang sinungaling. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, bawat salita ng Diyos ay subok. Kinakailangan pala, pag sinabi mo na alam mo yung salita ng Diyos, kailangan masubukan mo ang totoo. Kailangan maranasan mo. Amen. Dahil marami nagsasabi, tumatawag ako sa Panginoon. Marami nagsasabi, kilala ko ang Panginoon. Pero hanggang doon lang, mga minamahal, kulang sa gawa, kulang sa aksyon. Pero tayo na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, totoo, naranasan natin yung salita ng mahal na Panginoon, ito po ay totoo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Siya'y kalasag sa kanila na nangangalok sa Kanya. At ito na po ang nakakatakot, mga minamahal, sa talatang 6. Huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita, baka Kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Kaya marami po yan sa ating ginagistang pananampalataya, religion, sekta, denominasyon, katulad po ng aking sinabi sa inyo kanina, na may nangaral na purgatorio, na patutungan pa daw ng tao bago daw pumunta sa langit at bago daw pumunta sa impyerno. Marami rin nangangaral na ang Diyos daw ay 3 persona. Kailangan sambahin mo daw ang Diyos sa larawan o sa Ama, sa Espiritu, at sa Anak. Sa Ama, Anak, Espiritu. Marami rin ang nangangaral na kailangan daw sambahin mong Diyos sa larawang inanyuan. Pero sabi ng Biblia, huwag kang magdadagdag sa salita ng mahal na Panginoon. Amen? Baka Kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Kaya marami, sabi nga, tinakpan po nila ang katotohanan. Kahit nabasa na nila ang Biblia na ang Diyos sambahin mo sa Espiritu at katotohanan, at sa Kanya ka magtitiwala, at sa Kanya ka magagalak, at sa Kanya ka aawit para gawang Kanya ng sagana sa iyong buhay. Pero ang iba, ang kanilang ginagawa, lihis na. Ang kanilang itinuturo ay lihis na sa katotohanan, wala na sa banal na kasulatan. Pero salamat sa ating pinakamamalapas sa gawain ng Jesus Mayor sa buong tapang ang ating malapasor ng ngaral ng may katotohanan, kaya po tayo naligtas. Amen? Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat nagsabi ng praise the Lord. Kaya mga kapatid, tayo nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, na sinasabi nga natin, mahal na Panginoon, kung hindi kami naabot ng iyong kapangyarihan, kung hindi kami naabot ng iyong pag-ibig, mahal na Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, kung hindi namin natanggap ang iyong Espiritu Santo, mahal na Panginoon, nasaan po kaya nga kami ngayon? Disin sana noong araw pa lang kami ay patay na dahil sa amin tinataglay na sakit at karamdaman. Hallelujah. Dahil kasi, pag may sakit ka, pag may karamdaman ka, ayan na po yung pinoproblema mo. Amen. Kaya kapag ang tao may sakit na, hallelujah, poproblemahin na. Paano ko kaya mapapagamot ito? Katulad yung aking nabasa, minsan, mga minamahal, hallelujah, naglilis lang ng tenga yung isang bata. Naglilis lang ng tenga, gamit yung cotton buds. Naiwan yung bulak sa kanyang tenga. Eh ngayon, hindi niya maalis-alis. Lumapit siya dun sa isang doktor para ipaalis yung kanyang yung bulak na naiwan sa kanyang tenga. Alam niyo mga kabarit, matapos maalis yung kanyang yung bulak doon sa kanyang tenga, siningil kagad siya ng 1,000. Kaya grabe. Eh walang karamdaman yon.
naiwan lang yung bulak doon sa kanyang tenga. Nagbayad kagad ng 1,000. Kung sana gumawa ka ng paraan, ikaw mismo, kinutinting mo yung iyong tenga, ganun sana ang ginawa ng bata, maaari sanang maalis niya pa yung bulak sa kanyang tenga. Paano naman kung dumugo? Kaya lumapis siya sa doktor, pero hindi niya inaasahan, malaki pala yung kanyang babayaran doon. Marami naman ngayong mga tao, may sakit na cancer, nagpapakasakali sa ospital, mga minamahal, pero ang iba po, ang pinatutungon ay kamatayan. Kaya nagbayad ka na sa ospital, hindi ka pa gumaling sa iyong karamdaman, ibig sabihin na baliwala yung iyong binayad, yung iyong pinagpagalan na yung ginawa, mga minamahal, na iyong pinagpaguran, na baliwala. Pero sa gawain ng Jesus Mercy, marami dito lumalapit sa ating mahal na Panginoon. Hindi nagbabayad ng malaki, kundi ang ginagawa lang, nananampalataya lang sa ating mahal na Panginoon, nagsisisi sa kasalanan, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, at namatanggap ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Totoo, naging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat nagsabi ng praise the Lord. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi reliyon ang kailangan ng tao, hindi sekta at denominasyon, kundi ang kailangan ng tao ay pakikipag-ugnayan, pakikipagrelasyon sa Diyos. Palapalan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating basahin ang ating huling talata, mga kapatid. Sabi ng Acts chapter 3 verse 19, para doon sa mga taong gustong gawan ng sagana ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan na sila ay magbalik loob, kinakailangan na sila ay magsisi. Mga minamahal, ito po ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Ating basahin ang mga Gawa, Kapitulo 3, versikulo 19. Ito sa Gawa 3:19. Kaya nga magnagsisi kayo at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magpagayon ay magsidating ang mga panahon ng ginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya mga kapatid, sabi ng Biblia, magsisi at magbalik loob. Amen? Ang pangako ng mahal na Panginoon, una, upang mga pawi ang inyong mga kasalanan. Pangalawa, upang kung magkagayon, ay magsidating ang mga panahon ng kaginawaang mula sa harapan ng Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya kapag ang tao magsisi sa kanyang kasalanan, talikuran niya ang kanyang mga kasalanan ginagawa, totally surrender, hallelujah, ang kanyang buhay sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos naman ay tapat na magpapatawad ng kasalanan. Lahat magsabi ng praise the Lord. At ipararanas ng mahal na Panginoon yung kaginawa ng buhay. Pag sinabi mong maginaw ang buhay, nariyan yung kasaganaan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya maraming mga kapatiran dito nagpapatotoo, sinasabi nga nila, bumilang na sila ng ilang taon sa gawain ng Jesus Mercy, ni minsan hindi nila naranasan ang tumakbo sa ospital. Bakit? Totoo, protektado sila ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palapalan po natin ang ating mahal na Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga kapatid, ayan po ay spiritual promise ng ating mahal na Panginoon. At sa financial promise naman ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 19, ako na lamang po ang magbasa, mga minamahal. Lagi natin itong napapakinggan para habang tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, habang tayo, hallelujah, ay nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko, habang tayo patuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon Jesus, umulan, umaraw, bumagyo, lumindol, patuloy tayo na nandito sa gawain ng ating mahal na Panginoon dahil alam natin ang ating mamanahin ay naka-ready na ang langit, buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon Jesus, lahat ng sabi ng praise the Lord. Sabi ng Pilipos 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya ayan pong pangako ng ating mahal na Panginoon, lahat ng iyong pangangailangan, mga pinansyal, material, habang ikay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, huwag kang mangamba, huwag kang mabahala, dahil ang Diyos, sabi nga ng Biblia, God is greater provider. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya mga kapatid, habang tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, sabi ng ating huling talata, ikalawang Tesalonica, kabanatang 1, ang talata ay 12, ang pangako ng ating mahal na Panginoon, nariyan na alam mo na ang iyong ginagawa, ito ay nakalista lahat doon sa langit, sa aklat ng buhay, magang iyong pangalan ay nakalista doon ng malinaw. Kaya sabi ng banal na kasulatan, upang ang pangalan
ng ating Panginoong Hesus ay luwalatin sa inyo at kayo sa Kanya, ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Yesukristo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam ng ating mahal na Hesus ang nilalaman ng ating puso't isipan. Amen? 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 Kahit umuulan, talagang nariyan, sabi nga natin, hadlang lang ng demonyo yan. Amen? Pero pag tayo hindi nagpahadlang, hallelujah, salamat sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Talagang sa aming lugar nga, sa dako ng La Union, mga minamahal kahapon, iprinits ko na sa Tayog. Kaya next time na lang. Abangan nyo naman yung mga susunod na ating ipipreach. Lahat magsabi ng praise the Lord. Narinig nyo na siguro yung patotoo ng isang baguhan sa lugar ng La Union. Sa ating krusada roon, yung Cuba, mga minamahal na sabi nga, walang magbibiro. Tayo tatalon 3 beses, sisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Pagtalon po namin sabay-sabay, mga minamahal, yung Cuba, diniretso, itinuwid na ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At bago dyan, mga minamahal, meron pang isang bata roon. Alam niyo po ba na grabe yung kanyang sugat, sariwang-sariwa pa. Mga kapatid ko, nung matapos na siya po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Bata pa lang, mga minamahal. Sabi nga nung nanay, inilapit nila doon sa mga hospital. Nagbayad na rin sila ng malalaki ng pera ang kanilang ibinigay sa ospital. Pero hindi pa rin gumaling yung bata. Nung matapos bautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, nagsisi sa kasalanan ang magulang, nagbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Totoo, ginawan sila ng sagana ng ating mahal na Panginoon. Ang nangyari, yung sariwang sugat ng bata, matapos nang siya mabautismuhan, natuyo na, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Meron pang isa, mga kapatid ko. Alam nyo po, meron doon isang lovers ng ating Pioneer Square. Beloved brother, basta yung lovers ng isang Pioneer Square, mga kapatid ko, na-aksidente yung kanyang mahal sa buhay. Nagmumotor, mga minamahal. E di, habang nagmumotor, na-disgrasya na, sa madaling sabi, nabiyak ang ulo, mga minamahal. Kaya, masasabi natin, ayun ay isang leksyon, doon sa mga ayaw lumabis sa malapit, kasi matagal na pong sinisiran ng ating kapwa, ng ating isang mga awis sa gawain ng Panginoon. Pioneer Square po ito. Yung kanyang masabuhay, matagal na nang sinisiran, ayaw maniwala, dumating yung time na pinaalalahanan naman ng Panginoon. Buti paalaala pa lang ang dumating, hindi pa parusa. Amen? Paalaala pa lang dumating, mga kapatid, na disgrasya. Hallelujah. Tapos, wasak ang motor, basag ang ulo, mga minamahal. Ngunit kinahabagan pa rin ang ating mahal na Panginoon. Nung dumalo sa krusada, mga kapatid, nakahiga po yun. Hallelujah. Grabe talaga ang challenge. Mismong mahal na Panginoon nag-challenge na kapag ikaw ilalapis sa mahal na Panginoon, talaga kahit mamamatay ka na, bubuhayin ka pa ng Diyos. Amen? Alam niyo, mga minamahal, di masakit yung ulo kasi pinaopera na rin sa ospital. Nagbayad din ng malaki. Di yun ang mga kapatid. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Jesus. Sa madaling sabi na lang, mga minamahal, kahit masakit yung ulo nung loved ones ng ating isang kapatiran, nagpabautismo pa rin sa tubig sa pangalan ni Jesus. Di yun po hindi makalakad, mga minamahal. Kumbaga, nawala sa normal yung kanyang paglakad, yung kanyang pagkilos, pati pagkain. Pag kumakain siya, hindi maayos. Alam niyo po, mga minamahal, nung matapos yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mas healing na, mga minang-cast out, kinasot ng mga sakit, mga karamdaman, mga minamahal. Isa po sa doon sa mga baguhan na naligtas sa Parawir Crusade. Alam niyo po, mga minamahal, yung labos na kapatiran na yan na hindi makalakad ng maayos. Sabi ng nangangaral, gusto mong gumaling? Tumayo ka yan. Kasi pag hindi ka tatayo dyan, baka hindi ka gagaling. Lalo kang manghina, patungo ka ng kamatayan. Di natakot yun. Gusto ko po pong gumaling. Mangako ka. Sabi mo, I love you Lord, I love you Lord Jesus. Maglilingkod ako sa iyo, mahal na Panginoon. Di yung labos ng kapatiran na may sakit, sumunod, mga kapatid. Nagsumigaw siya ng hallelujah, praise the Lord, I love you Lord Jesus. At siya po, mga kapatid, ay nagpumili talagang tumayo mula sa kanyang pagkakahiga. Alam niyo po, mga minamahal, sa himala at awa ng ating mahal na Jesus, siya po, mga minamahal, ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Hindi siya makalakad, mga minamahal. Siya po ay nakalakad doon, mga kapatid, at nagpatotoo pa yun, mga minamahal.
Pero, sa ilan na mga gumaling doon, ang gusto lang pala, kagalingan ng karamdaman. Kaya nung gumaling na, nung sinundo na naman ang ibang mga manggagawa, nung sinundo namin, ayaw nang dumalo. Magaling na, balik na naman sa bisyo. Pero salamat sa mahal na Panginoon, tayo, nung simula na tayo gawa ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon, sagana sa ating buhay kailanman, hindi na natin kinalimutan ang ating mahal na Panginoon. Lahat nagsabi ng praise the Lord, kaya tayo nagpapatuloy na narito, mga minamahal, habang tayo nabubuhay, habang tayo ay may lakas, habang tayo pa ay may merong magagawa sa harapan ng ating mahal na Panginoon, patuloy tayo na maglalagak ng ating tiwala, patuloy tayo na aawit, patuloy tayo na maniniwala sa ating mahal na Panginoon sapagkat siya ang Diyos na ating tagapagligtas. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, hallelujah, purihin ang ating mahal na Jesus. Tumayo po tayong lahat, mga minamahal. Awitan po natin ang ating mahal na Jesus sa ating mga minamahal na mga kapatiran na narito. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Sariwain natin ang kabutihan ng ating mahal na Jesus, minamahal ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi siya nagbabago. Siya noon ngayon at magpakailan kayo ng pamahal ng mahal na Panginoon. Manatiling na kapangyarihan. Hallelujah.